O Quadcom, finally. Andito na naman yung ating mga kasama, sina Attorney Palsis, Richard Haydarian, at saka si Mark Gamboa. Okay, what's up everyone? Kumusta mga mga naka-pink except si Palsis nakaitim. Si Falsis is pink where it counts. Pink lips, pink blush, yan. Pink heart, yan. Happy birthday, bro! By the way, happy birthday, bro. Looking great, looking fresh, looking Happy European. birthday! Thank you. Alam mo ano, masaya kasi dito sa Spain kasi nakikita mo kung saan pumupunta yung buwis mo at gumagana lahat, 'di ba? Yung public transit ang galing, yung lahat parks ang gaganda, mga kalsada, everything works. I love it, you know. Well, sa bagay, Richard also, where you are, 'di ba? In UK, parang ganun din Hindi, hindi maganda dito, bro. Dahil sa free market lahat dito, magandang Spain ang love na love ko yung Spain na yan. Madres. Yeah. So, pero having said that, namimiss ko ang Pilipinas sa ating mga kababayan, pati yung mga kasama natin sa Quadcom. Syempre, namimiss ko yung live na get-together natin. So, pagbalik next month, ayan, magano tayo ulit. Pero Richard, Mark, attorney, ang daming mga ganap ngayon. Ito si Mark, nagpakita sa podcast si Cheese. Ito naman si attorney Boss, Palsis. Mark, May sa'yo cheese tayo yes. magsimula. Wait lang, Mark, sinong na-represent mo? Anong side ka? Di ba friends to all, enemy to none ka? um, Nirepresent ko na lang lahat para wala nang away. Ayun. So this Sunday lumabas yung interview sa amin ni Senator Cheese Escudero. And ito yung unang niyang interview since yung buong gulo sa Senado eh. Kasi 'di ba hindi siya nagpapa-interview sa reporters, walang kahit anong naririnig eh. Tas ang kulit nga nung nangyari kasi nalaman ko about the interview, yung guesting, mga Tuesday. So, umuo ko, sige, okay naman yan kasi I want to hear his side. Game naman tayo sa lahat eh, friend to all nga eh. Tapos biglang nangyari yung Wednesday na lumipat siya. Yun, alam ko na, kumbaga na, uy, historic to. Maraming nag-aabang kung ano yung sasabihin niya, saang panig ba siya, ano ba talaga yung stand niya. So, ayun, kaya kumaga ang dami ko ding nalaman on and off camera doon sa pag-record namin nung Wait, ano nung yung episode na. off-camera? Unahin natin yung off-camera. Hindi, merong mga merong mga hindi naman kasi lahat na nasabi. Hindi lahat na isama doon sa final na nilabas. Pero basically sinabi niya sa amin na he is at peace with his decision eh. And he did it for the sake of the institution and para umandar more than ang nahalata ko din speaking to him kasi after nung nag-lunch pa after nung interview, marami siyang policies and stand na aligned doon sa mga DDS na senador eh. Yun ang sa akin, impression sa akin. Okay? And he is close to Alan Cayetano, he is close din siya doon sa mga membro nun sa Cayetano Block. Pero siguro kasi kung hindi niya nga ginawa 'yon, 3 araw walang pasok yung Senate, they would be violating the Constitution. So he did what he had to do. And pero yun, tinanong ko naman saang kampo ka, saang panig kayo. He recognizes na hindi na Senate President si Alan Cayetano at ang pro tempore si Win Gatchalian. So, nandoong side siya. Although nung tinanong ko exactly, ang sabi niya, wala siya sa side ng Cayetano or ng Gatchalian, nasa side siya ng Senado. Yun yung kanyang exact words. So, wait lang. So, ano, bayani na ba siya? Bayani na ba si Cheese? Tinanong mo ba kamusta yung kaso niya kay kasama natin dito si Attorney Falsis? Nakamusta ba siya sa atin? Yun ang nakalimutan ko. Sorry, attorney. Wala sa isip. Naalala ko nung nakaalis na lahat. Hindi Oo nga, dapat kailangan, pala natanong ko. hindi kailangan itanong kasi wala naman ako nakukuhang kopya eh. Sabihin mo, Yun. Non-existent na pala. sabihin mo nag-file ba talaga siya kasi wala naman ako nakukuhang kopya. Ayun. Press con lang pala yun. Wala Ayun, talaga yun naman pala. Buti pala di ko na tinanong, baka naalala eh. Baka nakalimutan na eh. Tapos tinanong ko, nga padala mo na nga. Pero alam ba niya na beshi mo kami? Beshi mo kami nila, Jez and all. Alam ba niya? Medyo kilala niya ako.
alam niya na tumakbo ako as senator. So, ano naman yun eh, syempre minsan I would meet politicians, hindi ako kilala. Normal naman yun. Merong iba nakakapanood sa atin. So, sa case ni Senator Cheese, medyo kilala niya ako. So, aware siya na tumakbo ko last elections, tapos yung podcast natin. And, yun. Pero In tinanggap ka pa rin. in fairness to him, lahat nung tinanong namin, maayos naman niyang nasagot. And pag magsalita siya, talagang detalyado, tsaka kompleto naman. Pero, ayun. Yun. Syempre, tinanong namin kung meron pa bang lilipat. Hindi niya diretsong masagot, pero kumaga, nahati sa dalawa yung grupo ng mga senador sa Cayetano Block. Meron yung mga matitigas na, meron yung mga alam mong may chance na lumipat. Sino sa tingin mong just curious lang sa inyong lahat kung tingin nyo, sino yung mga soft at sino yung soft? Kasi yung hard, alam natin eh. Sino yung mga talagang solid Wait, DDS? sino bang hard? Alam mo na eh. Sino bang hard? Kasama ba si Yung mga Ate Jan? nasa Blue Ribbon nung Thursday. Oh. Yung bogus na Blue Ribbon ng Thursday. Tsaka yung mga nagpo-post parate. So, 6 eh. So, basically, 6 sa 10, 6 yung hard. 2 Cayetano, 1 Loren Legarda, kaya naalis siya dun sa listahan ng mga 18. Tapos si Senator Robin Padilla, Senator Marcoleta, Senator Amy. So, yung 4 na hindi natin masyadong naririnig, Yung magkapatid. si Senator Joel, si magkapatid, o kaya si Villar. Senator Mark Villar, kasama pa rin doon sa listahan ng 18. And of course, yung wild card sa lahat ng ito, si Senator Bongo. Yun naman talaga eh. Wait lang, bago natin pag-usapan, Attorney Falsis, what is your take? Kasi yung dinabate mo na napakagaling na, dinabate rin ni Kristan. Sabi niya, ibang panahon yan. Ibang sa ligang batas yung nangyari kay Cuenco, Avelino, hindi daw applicable. So basically, hindi daw valid yung 12 na quorum. What is your, bilang isang non-legal luminary, ano masabi mo sa mga legal luminary ng DDS side? Bilang isang legal heckler, tingnan lang niya yung Ronald Yung, Llamas ka rin pala. yung transitory provision sa 1987 Constitution. Nakalagay doon lahat ng acts of the judiciary, including the Supreme Court, are valid unless overturned by the Supreme Court or repealed by law. So, ang tinatawag dyan sa law school, ewan ko kung nag-law school ba yung isa nating kaibigan na nag-comment ng ganyan, may tinatawag na good law. Ang good law doesn't refer only to Republic Acts or to executive orders. It also refers to Supreme Court decisions. If the Supreme Court decision is still good law, it means applicable pa din siya ngayon. Madaming mga lumang Supreme Court decision sa Senate, Arnold versus Nazareno, power of contempt, Osmeña versus Pendatun, political question doctrine in terms of Senate affairs, yung COMELEC, jurisdiction ng Electoral Tribunal, lahat yan, sinusundan pa din ngayon. So, hindi ibig sabihin porket na-decide yan noon, hindi na siya applicable ngayon. Isa na lang, di ba? Just to really settle it. We may change constitutions, but the Republic of the Philippines has not changed. So, iba kasi yung legal and political theory ng change in the state of the Republic of the Philippines, versus changing constitutions. We change constitutions, yes, but we have not changed the Republic. So lahat ng mga past actions are still valid unless overturned or repealed by a future decision. By that logic, is do 10 bigger than do 12? And therefore, majority yung do 10? Si Senator Bam, sumagot na dyan, no? In fairness, minsan ko lang maka-quote si Senator Bam. Sabi niya, mas malapit daw ang 12 sa 13 kesa ang 10. Mas malayo ang 10 sa 13 kesa sa 12.
Which brings you back to the question ni Chris. Malapit na maging Du 3 na lang from Duterte. Kasi ang dami makasuhan ngayon, di ba? Pati si Solar Mommy nadamay na, pati yung favorite anak ni Cynthia Villar, lahat yan nadamay-damay na. Ano ba nangyari dun sa ex-Marines na yan? The 18 Magnificent 18 na naka-Hermes yung kanilang lawyer. Alam mo, no, nakakalungkot talaga itong si Baligod. Kasi kung tutusin, tulad na nung lumalabas ngayon, pati si Francis nga binod ka rin niya, di ba, na si Baligod was already involved with yung kay Napoles, di ba? Yung parang ang labo talaga. Saka nakakita ng mga big witnesses, yung abogado yung nagsasalita para sa kanila. Sa mga resource people, yung abogado yung nagsasalita. And itong si Baligod, talagang nung bumaliktad siya kay Loren Legarda, dito mo talaga nakita gaano karaming katarantaduhan ng ginagawa ng mga 18 Marites. Hindi ko natatawag yung 18 Marines. Kilaro na yan ng ating mga senador, di ba? Tama na. 18 kargador, 18 bodyguards, 18 anything. Basta hindi Marines. Kasi nga, 14 out of the 18 dishonorably discharged. At apparently, pag dishonorably discharged ka, hindi ka na pwedeng tawaging Marines. It's almost like an annulment, di ba? Yung hindi na considered na you even served. At sa marami sa mga yon, meron mga kaso. And these are mga crimes na karumal-dumal. From may mga iba dyan, corruption issues, may mga iba, murder, may mga ganun. So, malala yung mga hinaharap ng mga to. Ngayon, para sa akin, nakakaawa din, na ginagamit lang talaga sila. Kitang-kita mo ginagamit sila Pambihira talaga yung dalawa na nagsabi na nakakita, nag-deliver daw ng maleta kay Loren Legarda sa bahay niya. Sa affidavit nakalagay yun. Biglang ngayon sabihin, hindi, wala daw silang nakita. Sinulat nyo sa affidavit na dineliver yung pera sa bahay ni Loren Legarda. Tapos kanya sabi mo, walang nakita, ganun lang. Bro, nilagay daw sa gate. And then, tinext na lang daw sa kanila na may nag-pick up later. Wow! Iniwalang nila. Parang yung kay dyan lang kayo. Dyan, stay, stop. Ganun. Tag-gate talaga. I mean, anyone could have picked it up, right? Pero pag dinignan mo, guys, ito lang sa akin talaga. Nakikita, tama yung sinabi ni, sino ba nagsabi to? Si Lacson ba o si Matibag na sinabi niya, parang 10% lang siguro ang totoo dito. The rest of the 90% are all fake. Because nga, walang corroborative evidence, walang documentary evidence, walang material evidence, walang physical evidence, no nothing. And nakita na nga natin yung mga AI na pictures na yan. Kaya, ayaw ko lang kung may naniniwala pa talaga yung mga nagsasabi na DDS bakit hindi pinaniniwalaan ng 18 Marites. Ikaw ba paniniwalaan mo ang mga Marites na ganyan? Na nahuhuli sa sarili nilang bibig, na panay mali-mali yung mga kinukwento at kung sino-sino na lang inaakusa? O ikaw, Mark, di ba? Yes, ano yan? Ano bang online reaction sa 18 Marites na yan? May traction ba sila? Or ba't yung mga DDS nagdadalawang isip na rin? Parang wait lang, parang mali. Coordinated mistake ba ang nangyari doon sa isa? Yung kay Loren talaga, yun ang medyo ang hirap i-defend, ang hirap ipaliwanag. Yung timing pa nung pag-alis sa pangalan ni Senator Loren doon sa affidavit, 'di ba? Kung kailan magkakaroon ng blue ribbon itong si Erwin Tulfo, na for sure tatanungin 'yon kasi binring up ni Senator Erwin 'yun Bakit hindi natanong yung kay Villar? Bakit hindi natanong yung kay bakit yung sa amin lang yung binring up nyo na kami yung nasa kabilang kampo? Na doon na paghahalataan na ginamit yung bogus na blue ribbon just to attack them at yung mga prosecution team sa Congress. Kaya pangit yung timing Pero ang the more na nangyayari ito, mas nakikita ko si Alan Cayetano, if we are talking about heroes, nagiging hero sa DDS side si Alan Cayetano, which makes me think na itong ginagawa niya, kasi alam niya wala na yung Senate presidency sa kanya It's only a matter of time. Pero this is more about him becoming a hero Project, para sa DDS and maybe position himself to be a VP ni Sara or basta nandoon somewhere along those sa grupo. Kumbaga, para malagpasan niya sila Marcoleta, sila Bongo, sila Robin, para siya yung piliin na either mag-VP for the DDS camp. Kasi yun naman ang goal talaga ni Cayetano more than anything else. Na so ang mangyari dyan is, kung sila nagko-compete, baka yung 18 Marites,
i-eliminate din yung mga ibang Duterte. Kasi sino bang boss ng mga yan? Hindi ba si Rod Mike Villar Defensor. kasama nila parate? Mike Defensor, syempre. Tapos, Eh, syempre, kung meron mang kung totoo yung sinasabi ni Director Matibag, kung merong perang dumadaloy dyan, yung funder. Yun ang Pero ang masusunod. tanong, sino nasa likod ni Mike Defensor, 'di ba? Alam Yun naman nga, natin, yun nga. Kung totoo kanin nga yung, may funder. Kung totoo yung sinasabi ng NBI. ano na natin? Ano na natin yung money trail? Sino tingin natin? For example, Mike Defensor, kanino siya loyal? Kay three letters. Kanino? GMA. Ako na magsasabi, di ba? GMA. Sino ang sinusuportahan ni GMA? Kanino siya talagang kumakapit? Dalawang letter. Hindi dalawang letter. Dalawang letter at dalawang number. DUT30. Na do 10 na lang ngayon, hindi na do 30. Do 10 Do 3 na na lang. lang. Matalapit na maging do 3 na. Do 3. Do 3 na lang. Yun na nga eh. Pero 'di ba, yun yung problema eh. Like, kitang-kita mo naman saan pumapanig tong mga to. Hindi para sa Pilipinas. Kaya nakakairita to si Alan Peter Cayetano ha. Na palagi siya nag-gaslight sa atin eh. Yung sasabihin niya na para sa Pilipinas, para sa katotohanan, para sa kapayapaan at katarungan at kung ano pa sinasabi. And I'm like, you're such a gaslighter. You're just doing this for your own self-interest. Alan Peter Cayetano, nakakahiya ka talaga. Kaya nga, buti ka kinukall out na ng mga tao to si Alan Peter Cayetano. At saka, sorry hindi siya senador, vlogger siya. Hindi nga Nakita mo humarap yung ng Senate eh. Sabi naman, ininsulto niyo mo yung trabaho natin. Hindi naman tayo ganyan. Richard, nakita mo yung kahapon? Yung kagabi? Kasi nung kahapon, nung With umaga, First Lady? sinasabi niya, With First Lady? Ay, hindi. merong senators of Malacanang. Sinasabi niya, kami, Senate of the People, sila of Malacanang. Tapos nung gabi, chami-chami na First sila ni Lady First na Lady. Sa Marcos. Pero Doon sa ito event yung- ng Pero Mark, ito Chinese. yung marupok. Chummy siya kay First Lady. Pero si First Lady, dead ma lang sa kanya. Yun yung ganun lang si First Lady. Tapos siya, gawag siya. Di ba? Maganda para ma-realize din, makita din ng mga DDS na ginagamit din sila. Na una, ginagamit sila para yung sa kanyang Senate presidency is to be kept intact. O tapos ngayon, gagamitin din siya kung ano man yung future ambition niya na ma-re-elect or VP or kung ano man. Ikaw, Attorney Falsis, no? Anong ano mo dyan sa Marites 18 na yan? Where is this going? Kasi sabi ni Erwin, babatukan niya yung mga yan. Ano namang mga kialam na naman sila. Ano ba? Constitutional crisis? What are we looking at here? Balikan muna natin yung kay Senator Robin, di ba? Kasi may wow mali doon sa Facebook page ni Senator Robin. Nag-FB live siya nung una na wala daw ang 18 Marines dito sa opisina niya. Tapos, dinilit niya. Kasi later, doon pala magpe-press con yung 18 Marines. And then, yung na-mention nga kanina kay Senator Loren, we have to be very critical here. Hindi sila umattend sa Blue Ribbon ni na Erwin Tulfo despite them being in the Senate building na. But, bakit sila pumunta ng Senate? Actually, ang sabi ng Tweety Bird ko, it was really to clear Senator Loren Legarda na kailangan nila magsabi sa Senado, but sa office ni Senator Robin, na hindi na involved, hindi na nila dinadawat si Senator Loren. Kaya hindi sila pumunta kay Erwin Tulfo na achieve na nila yung kanilang goal sa office ni Senator Robin Padilla. So that's one. Second, meron pa daw ng mga padating na 14, tsaka 7. Meron pang 21 daw, 3 waves. Second wave, 14 Marines. Third wave, 7 Marines. Ano yung COVID-19? Ano yung pandemic? Ano yan? May isa akong nakausap kasi, may nag-message sa akin noon sa mga Tweety Birds ko noon, nung flood control. Isa doon actually former Marine. Nag-work sa house, etc. So nakwento lang niya sa akin noon na talagang rini-recruit daw sila ni na Mike Defensor na maggawa-gawa ng kwento, ayaw niyang itaya yung reputation, tsaka yung pangalan niya, etc. Sana lang hindi ko siya makikita doon sa 14 or 7 kasi minessage ko siya, sabi ko, may 14 at 7 sasama ka ba? Hindi na nagme-message yung sa akin na former Marine. Tingnan natin.
Mahirap, alam mo, tingin ko mahirap talagang sumama doon eh. Kasi kahit yung ano nga, yung mismong Philippine Marines and everything are all disowning them eh. Di ba? Nakakahiya yung ginagawa nila eh. At kahit naman ikaw, pag gagawin mo ba yan, itataya mo buhay mo, pangalan mo, para lang sa mga yun. Tapos si Attorney Baligod, ang spokesperson mo. Nakita mo ba ilang beses si Attorney Baligod, yung nagmamath siya, tapos mali-mali yung math, tapos yung nagsasite siya ng batas. Sinabi pa niya, alam daw niya yung batas regarding quorum. Tapos kung ano naman sinasabi niya, ako nga, hindi ako abogado, pinapakita ko siya. I'm like, mali yung pagkaintindi niya nun. Yung about sa acquittal, gano'n, during yung kanilang version ng Senate hearing. Attorney Baligod is embarrassing as an attorney. Alam mo, Attorney Valdez, dapat barahin mo talaga yung attorney na yan, yung mga tulad ni Baligod eh. Nagagalit nga sa akin yun eh. 'Di ba? Kasi may shinare ako tapos sabi niya fake news daw eh. So, talagang mayroon silang sariling alternate universe na parang sila lang talaga yung tama. Talagang everyone else is wrong. Even if 99% of lawyers, IBP, legal luminaries, mga former Senate presidents na abogado, talagang lahat mali. Sila lang yung tama. I have to point out din na mention mo kasi si Baligod, salita ng salita. We have to compare him kay Attorney Palad. Attorney Palad and Madriaga na may lawyer yung isang witness pero hindi nagsasalita, hindi natin narinig si Attorney Palad sa loob ng house. Sa interview lang lagi siya nagpapa-interview, sure, si Attorney Palad. Pero hindi siya nagsasalita para kay Madriaga. Si Madriaga talaga yung nagsasalita for himself, unlike the 18 Marines na parang si Baligod yung 70% of the time nagsasalita para sa kanila. At hindi lang yun. By the way, gusto ko din banggitin na ang siguro annoying for me do sa Blue Ribbon, so-called Blue Ribbon meeting na ginawa nila or press con na lang. Sabihin natin press con ni vlogger Cayetano. Yung alam mo yung leading statement sa ginagawa nila, yung parang sasabihin ng isang marites na meron akong na-deliver na gano'n doon. Tapos i-insinuate niya na, o tingin mo ba si Tito Soto ay may nakuha o si Lacson? Itong photo na to, di ba? Parang iyan ba yung nakuha din nila? Ito ba yung panahon na yun? Alam mo yung they keep trying to stitch it together. Tinatahi lang nila na kahit na hindi naman konektado. Ilang beses na sinubukan gawin. Binabanggit ko yung kasi nakakatakot dito sa mga ginagawa nila. Pag hindi matalas yung pag-iisip mo, sometimes kasi yung mga kababayan natin, nakikinig lang na passively, hindi lang naintindihan na yung ginagawa ni na Cayetano ay literally, nililin lang ka, dinadala ka sa maling conclusion. Yun yung nakakatakot dito. So, kaya nga na-appreciate ko yung ginawa ni na Sen Win at saka nung totoong Blue Ribbon meeting na ginawa dahil doon mo nakita talaga how bad the 18 Marites are. But I mean, let's not forget na this is all about Sara Duterte, no? From Bato being brought in all the way to all the gulo nangyari. This is all about who will be in charge of Senate when the trial of Sara Duterte comes in a way, di ba? Yun nga yung problema eh. At the end of the day, part of all of this is ay, nakamute pala ako. Ang sinasabi No, ko, we can hear at you. the heart of all of this, di ba? It's really about the Sara Duterte trial. Yeah, it is, And but the thing is, 'di ba lumalabas ngayon, parang si Alan Peter Cayetano pa rin yung magpe-preside over the Duterte trial as of now. But remember, 1 month pa yan from now, so anything can happen. Kayo, ano tingin nyo dito? Attorney, wala ka bang mga bagong chismis para sa atin dito? Tanggalin na ba natin yung Senate? Is it time to abolish it na ba? Yun ang gusto ko malaman eh. Malabo si Alan Peter ang magpe-preside sa impeachment court kasi the House prosecutors will not recognize Alan Peter. Tapos 12 is more than 10. So far, the Senate is de facto. Of course, hindi lang de facto, no? I believe they are the actual in control. Pero de facto wise, ang nasa control, nasa company Win Gatchalian. The Senate staff, unfortunately, for Alan Peter, they're not following Alan Peter. Pag sinabing work from home, work from home. Pag sinabi ni Win Gatchalian.
So yung scenario na yan, malabo yan si Alan Peter mag-insist. But magkakagulo nga yan. Pwede siya manggulo dyan. Sa abolished Senate, ano yan eh, kailangan talaga, ano yan, malalim na debate. But ako, personally, just my opinion, ako kasi I believe in a parliament. And pag parliament, mas maganda kung unicameral. Pag bicameral, talagang mas matagal. Meron pang third chamber, which is the BICAM. Alam na natin yung kasamaan ng BICAM. So mas maganda, isang chamber na lang yan. But the senators, if ever magkaroon ng mga national constituency na elected as ministers or senators that will be part of the unicameral parliament, kailangan mas madami. Tapos ano yan, may laddering na, 'di ba? Like may congressman sa district, pero yung city or municipality based sa population, based sa laki ng territory, dadamihan mo din yung senador if ever may senators man. But the senator should still be part of the unicameral parliament. Or wala ng senador, dadamihan mo na lang talaga ang representatives or ministers. So ako parang we tried already bicameral system and it doesn't work or it's not working for us. We have to remember nung 1987 Constitution, by one vote lang pumasa yung bicameral. There was a big debate, yung 49% gusto unicameral. At the last minute, yung 49% sumama yung isa na constitutional framer, so naging bicameral. So ano yan, last minute, ano yan, hindi yan masyado na pag-isipan. Richard, di tingin mo Wala, ba ang gulo mag-work kasi ang dito, biglang parliamentary nagsun. system? Sorry. Biglang nagsun, biglang umulan. I mean, parang mali yung nabubwisit ako. I was about to move lang. No, I mean, for me, di ba, I've been saying na hindi na siya katulad dati na given na yung Senate talaga yung highest chamber. And more than that, even yung raison d'etre nila, yung reason for being ng Senate, ay medyo increasingly under question. So, parati sinasabi, the Senate is where nandun yung more mature leaders, statesmen, sila yung mag-check sa mga excesses ng parochialism ng lower house. I'm just not seeing that justification. When was the last time na yung Senado natin ay naging conscience of the Republic, right? Ay naging, di ba? Lampas na sa isang dekada na yan. I'm having a hard time seeing that. So, I'm sorry. Like for me, if ever lumipas tayo dito sa crisis ngayon, which basically I see like parang ano eh, kung makulong lang yung mga Duterte na iba na dyan, parang yun lang the way to resolve this, di ba? But even if that happens, ang laki nung bubuhatin nila Sherwin to bring back yung tiwala talaga, ibalik yung tiwala ng tao, tsaka ibalik yung dangal ng institusyon, no? So for me, otherwise, if they cannot convince us in the coming years, so I'm openly gonna advocate for a unicameral system, if not basically constitutional change under the next president, unless Sara Duterte yung next president, then ibang usapan yan. I mean, that was always our problem, di ba? We know what's the goal, pero who do you trust to get us to that goal? And problema, I don't trust so far anyone to take us to that goal. But I think at this point, parang nagre-regain na naman yung momentum ng parliamentary system. I think in theory, it could, or at least in practice, hindi nag-work yung status quo. I really have to be convinced. So, good luck really in every sense of the word kay Sherwin and SP 12, whatever sila, to prove to us na yung pwede pa ibalik ang dangal. Kasi parang systemic crisis every 6 months, every 3 years. Naalala niyo, even panahon ni Digong, di ba? Ang gulo din ng Senado It's not like this is just happening in the past 2 weeks or 3 weeks. And ano pa bang hintayin natin? May stage shooting. May ginanon-ganon na nagbabardagulan yung Interior Secretary. What more embarrassing, crazy, dangerous situation are we waiting bago natin sabihin, baka naman itong Senado na to has passed its sell-by date? Ako, I just want to say, na ang problema kasi sa Senado, is, remember, people are being voted because of their popularity. Because dyan lang ang posibilidad na mananalo ka dito, yung popularity mo Yung pa rin yung nangunguna sa pagboboto ng tao sa mga senador, not credentials. It's literally popularity. It's a popularity contest. Dahil doon, that's why we're getting poor quality senators that are now rising to the top. And tama ka, Richard, like this has been going on for over a decade na if you think about it. The last Senate, which is in the 19th Congress,
sobrang lala na. 'Di ba pinag-usapan natin to last year sa Quadcom, kaya nga tayo nag-umpisa eh. Nung nagkaroon sila ng Senate hearing na sobrang lala, anong ginawa? Nagkaroon ng katabla sa Kongreso na ginawang Quadcom where you saw the caliber of the people that held their hearings. Doon lumabas sina Luistro, sina Adjong, sina Joel Chua. Nakikita mo yung mga kalidad nila kumpara sa mga senador sa pagtatanong. Naawa ko kay Sen Win at kay Sen Riza. Silang dalawa lang yung matino-tino doon sa 19th Congress na talagang lumalaban para sa atin. Then nakita mo yung Kongreso, ang galing, the way they held their hearings. And then until now, the 20th Congress, akala mo malala na yung last Senate, mas malala pa yun ngayon. Ito si Alan Peter Cayetano 3.0 na to. Ibig sabihin, he's getting worse and worse. Man, whatever he's going through, I don't know, psychologically, parang may illusions na siya of grandeur. Tapos, yung pagkukote pa niya ng scripture, kaya natawa ako kay... Sino ba nagsabi nun? Si Erwin Tulfo ba nagsabi nun na kahit ang demonyo kaya mag-quote ng scripture? Kaya, hindi ko alam eh. Pero Mark, ikaw, Mark, Lalong-lalo na yung demonyo mag-ano ng scripture, false Oo prophet. nga eh. Problema But ito, Mark, itong I wanna know. wolf na akala niya sheep's clothing, pero wolf pa rin talagang. Yes! Totoo yun eh. Ikaw Mark, ano mo dito? Take mo dito. Should Alan should we abolish the Senate or what do you think? Sayang naman yung bagong building. Oo nga, no? Ang mahal-mahal eh. Pinagawa-gawa nila tapos Bro, mas sayang i-abolish sa yung kanila. Bro, Mark, Oo. bagay ba Mahal-mahal na sila dyan ginastos sa natin magandang nun, tapos building na yan? a-abolish nyo lang. Pero ang tanong Sayang is yung paano building sa eh. Kasi kanila. parang ang hirap mag-charter change eh. Ang tanong nga muna is, kaya ba nating baguhin yung Yun. constitution? Parang ano eh, ang hirap eh. Kahit na maganda yung intensyon, kahit na hindi ano. So, pero magandang, it's a good debate to have. Yung narinig ko yung mga sinabi nyo, parang it makes sense nga na pag-aralan kung ano yung better na ano. Pero para sa akin mas bet ko yung Senado na ine-elect ng lahat by popular vote kaysa dun sa regional, kasi pag regional ang mangyayari sila din yun uli eh. Mga Kumbaga warlords, mga mag-i-expand lang ng dynasties. teritoryo yung mga dynasty eh. Oo. So at least sa Senate nga, meron pa rin dynasty, nandun pa din sila pero hindi lahat. Nakakapasok maski yung ibang nakakapasok yung mga Kiko Pangilinan, mga Risa Ontiveros. So Pero at least may mga gano'n. Kasi baka pag regional yan, baka puro dynasty na yan lahat eh. Mahihirapang makapasok yung mga tulad ng mga nasabi ko dyan sa Senado kung gano'n yung Pero mangyari. dynasty yung Congress. Pero mas magaling sila come on, pumili ka, dynasty dun sa Congress na ibang minention na pangalan o Robin Hood Padilla or Mark Oleta. Like, my point is that this is even worse than warlordism or dynastic politics. Ganon ka ba? No, but I want to also ask, Attorney Falsis, all of you guys. Once upon a time, Jovito Salonga was dire-diretso 3 beses siya nag-top ng Senate. So it's not like this Senate was always hopeless. So something really went wrong eh. Something really went wrong, and I think we can have competing theories on what went wrong. But let's not forget, once upon a time, talagang highest chamber siya. And mapaproud ka talaga sa nangyari sa Senado. So the real question is, what happened? How did we get Wow. Jovito Ako para sa akin meron Robin akong Hood sagot. Padilla? Based din doon sa experience ko nung pagtakbo nung huli. Yung sa television yung sa television ads, ang nananalo kadalasan kung hindi artista, yung kung sino yung kayang bumili ng maraming television ads. And ang masakit pa dyan, October, nag-file kami noon, ang election period, February pa. October to Feb, unlimited yung TV commercials ng mga di ba si Sen Aimee, si Senator Camille, ang laki-laki nung nagastos. So luging-lugi eh. Paano makakalaban yung, for example, isang Jovito Salonga sa panahon ngayon, na ang kalaban mo is can spend hundreds of millions dyan sa television na hindi maayos yung party structure natin na sila dapat yung magpa-fundraise, gagastos dun sa mga So, malupitang electoral reform eh. Tapos siguro yung yung sa mga stations, konting curb lang sa kita nila pagdating sa election. Kasi ang nangyayari nga, hindi na i-elect yung mga dapat, yung mga mas deserving ma-elect. At siguro sa parte ng COMELEC, mas mag-produce din ng mga shows
na makikita lahat ng mga kandidato kahit yung mga hindi kayang mag-spend ng malaki. Siguro bigyan lang sila ng mas maraming exposure sa Channel 2, Channel 7. They can work out a deal naman Channel 5 to showcase yung mga Heidi Mendoza, yung mga deserving na mas mabigyan ng atensyon. So Come your election time. argument is the media, I mean, may TV rin naman yung panahon ni Vito, hindi naman to 19th century. But ang sinasabi mo is yung information ecosystem talaga favors retail saturation, 'di ba? Advertisement at talagang walang laban yung mga matitino in that kind of environment. Pero limited din naman ang resources nila Kiko and Bam But you're saying na dahil meron silang name recall, they were able to do that? Or it's not like Riza had a lot of resources and yet she won in 2022. Is it really that na parang prohibitively parang talagang walang laban yung mga walang resources, or baka you could say na dapat talaga magsama-sama din yung mga progressive, raise funds, crowdfunding para meron din kayong resources. Ako kasi isang theory ko rin, and I want to hear also Chris and Jez on this. Feeling ko nagkulang talaga ang mga matatalino in convincing people bakit matalinong kailangan na sa gobyerno. So many times I've heard people saying, dami natin matalino, naging kurakot naman, wala naman ginawa, magaling nang mag-speech. So I think it has to do also with the failure of senators in the past or people speaking in their behalf to convince people na actually, kailangan na may utak yung nandun sa loob, may kaalaman, may expertise. And then of course, given na kailangan din ng XYZ. Pero kung wala kang... Hindi kasi, ang nangyayari wala kang kasi minimum pagalingan expertise, din you sa have no tumulong business. Doon nila binabase. Hindi naman dapat pagalingan lang tumulong. That's just one aspect lang nung ano. Pero kasi kung yung nangyari kay Senator Bam at Senator Kiko, nitong huli na lang naman yan And bago nga yun, nakala nga natin hindi sila makakapasok So Pero, it's a recent phenomenon na lang na ano. Yeah, actually, pag tinignan mo kasi, Richard, you can't compare yung nangyari kay Sen Kiko at Sen Bam to the argument of Mark na media played a big part of it. Kasi back then, ito yung mas underlying problem na nakikita ko sa pag-elect ng mga senador natin. Aside from the media, education. Nakikita natin kasi back in 2016, back in 2010, kahit yung mga panahon na yun, yung pagboboto natin sa ating mga liderato ay base na lang sa popularity nga, di ba? Hindi tayo naturuan maging critical thinkers to actively think. Passive yung thinking natin Ito naramdaman ko, ito yung feeling ko, boto ko na, ganun yan. Pero anong nangyari in 2025? Ang nangyari, biglang nagkaroon tayo ng from 2022 to 2025, parang nagising yung mga kababayan. Biglang na-realize natin kailangan na natin mag-isip ng tama. Then, nagkaroon ng focus more on qualifications. Thus, nanalo si Kiko, nanalo si Bam, at si Akbayan. Heidi, Akbayan was number one. So you see that there is now a shift from popularity lang to now qualified people that are going to be back in Congress and back in Senate. And I believe na tuloy-tuloy na tong shift na to ng pag-iisip ng mga kababayan natin to 2028. I could be wrong. Baka malakas pa rin nga yung populism na idea, pero I really believe para lalo pang gumanda ang kondisyon sa Pilipinas, education ang kailangan natin baguhin. Kailangan talaga matuto mag-isip ang mga kababayan natin. Pag magawa natin yun, tataas ang kalidad ng ating mga liderato. Because let's face it, our elected leaders is a reflection of who we are as a people. Yun, kaya dati magagaling dahil dati nag-iisip pa siguro yung mga kababayan natin, biglang umabot sa punto na fanaticism na because of culture, education, and now ngayon pabalik na tayo dito sa mas kalmado na paraan na pagboboto na nag-iisip pa tayo na sinasabi, sino bang mas okay? Hindi dahil sikat siya o idol ko siya, pero sinong okay na para magrepresenta sa atin sa mga iba't ibang mga departamento at branches ng ating gobyerno. Or dahil nandyan si Robin Hood Padilla, yun yung theory din ni Ronald, di ba? Kaya let's keep Robin Padilla there para walang artistang manalo. Meron ka kasing Exhibit A Ito bang gusto nyo? Ito bang gusto nyo? So, please stay there kasi feeling ko nagkaroon ng backlash. Parang, wait, nagising ang tao. Kailangan siguro ng minimum standard din. So, baka may pag-asa na tayo, Mark. Ikaw, Jess, kasi di ba, parang
naalala ko, sinasabi ng tao, yung mga, alam mo yung mga taga-sosyal na eskwela, yung mga Ateneo, mga ganun, pumupunta kami sa Senado, panoorin sila. Hindi naman maintindihan yung English nila, di ba? Yung mga archaic, yung English nila na sobrang highfalutin, mga ganun. Let's be honest, guys. Have you watched yung mga Senate debates back in the day? Unless si Miriam Defensor ganun na nag-okray. To be honest, parang masyadong highfalutin. Ako na nga, hindi ka ako makaka-relate dyan. Mas naintindihan ko pa yung debate dito sa British Parliament. Talagang yung mga Latin term ginagamit, legales. So feeling ko, medyo sumablay din. I'm not talking about Jovito Salonga in specific terms. But I think in general, medyo na-overdo yung naging mukhang elitista, no? Jess? Di ba? I mean, tignan mo yung ginagawa natin, Jess. Di ba? Parang nagiging bardagulan tayo. Kasi gusto ko maintindihan ng tao na actually pwede ka medyo may talino rin sa buhay at saka nakakatuwa ka rin, relatable ka rin. I think that actually connects with everything both Chris and Mark are saying. So feeling ko, naging elitistang dating eh. Gusto ng mga taga-Arneo, pero tayo mga hampas lupa, hindi tayo makaka-relate eh. I think tama naman lahat eh. Kasi nga, it's a very complicated issue, no? Why we vote, who we vote for. Yung political ads na sinabi ni Mark, that's big reason. Campaign finance reform, I agree with that. Yung kay Chris, education. Siyempre, kung critical ang mga tao, de mas maganda yung mga iboboto nila. But that's in an ideal world ni Senator Bam. Yung sinasabi mo na relatability sa masses, I think magandang adjustment din yan para kay Kiko, kay Bam, na talagang mas gut issues yung tinutukan. So that's why they were more winnable last year. Ako, siguro ang gusto kong tingnan dyan is yung ano natin source of news, tsaka media diet. I'm sure all of you will agree easily, no? But it bears to point out na dati kasi may gatekeeping kahit papaano, may pros and cons ang gatekeeping, no, when it comes to the sources of news. Pero dati TV tsaka yung mga talagang broadcast media na may vetting, merong reference to experts, that yung ini-interview talaga nila, yung pinapakinggan ng mga tao noon, radio or TV Print. or cable show, mga meron talagang alam. So, yun yung mga nakikilala noon. Sila yung nakikilala noon kasi sila yung binabalita, sila yung tinututukan, sila yung pinagkakatiwalaan, etc. Eh ngayon, while it's also good that media has been democratized, the democratization of media has led naman to the lowest common denominator. Lowest common denominator, di ba? So kung what will appeal to the vast majority, yung mas, let's say, relatable, pero yung relatable ay shallow. Yung relatable ay kulang sa pansin. Yung relatable ay narcissist. So sila yung mas makikilala kasi relatable sila, mapapalita sila, makikilala sila dahil viral. So yung mga mas magagaling na qualified, pero hindi naman relatable kasi nga, let's say, sabi mo, out of touch, elitist, they cannot make themselves relatable, di ba? Unlike us. Joke lang. Pero, Kaya nga tayo nagbabardagulan. Eh. baka yun yung challenge. Baka talaga yun yung challenge. Madaming UP, Ateneo, Lasal, mga educated, San Beda, whatever school you are, you're qualified, pero hindi ka talaga makikilala ng masa because you are not democratizing your own emotions, your own feelings, your thoughts na mas layman or mas understandable. So sa akin ano kasi double-edged yun yung social media talaga, but more negative. More negative sa ngayon kasi hindi natin alam how to tame the excesses of the democratization of media. Naisip ko lang, hindi ba trabaho din dapat yan ng mga parties? Like for example, Liberal Party. Dapat early pa lang they pool sino ba ang mga pwedeng senatoriables kahit hindi sikat, pasikatin na lang natin. We have the means naman, we have influencers, we have people in power. Pasikatin na lang. Hindi ba dapat may role din diyan to play yung mga current na parties ngayon? At least yung mga Kailangan ng matitino- pera. Kailangan ng pera. Yun lang. Yun lang nga, kailangan na ng pera. Hindi, kaya naman nila yun. Kaya naman nilang hanapan ng pera yun. Pero, Mark, anong party? May party pa ba sa Pilipinas? Parang yun ang problema. Liberal. The one Liberal, billion diba? parties.
Liberal Party. Nandyan si Sen Kiko, nandyan O sinong si spokesman nila? Mayora Lenny. Hindi, for example, example ko lang to ha, maisip nila. O parang si Kristan, parang okay to na na senatoriable one day Why don't we, 'di ba? Iano natin siya sa mga sa pages ng liberal, sa mga membro natin, sa mga sikat natin na mga nakaupong mga politician. So parang they could start promoting the next batch ng mga possible senatoriables na instead of kung sino lang yung sikat, yun na lang yung pipiliin natin. Kung sino yung nasa survey, yun na yung pipiliin natin. And ano yun, Attorney Jess? Wala, si Pikachu. Okay. Si Pikachu. Okay. Okay, mag-online seller na lang tayo sa Senate. Yung Senate has Hindi, mag-online actually seller. sa PDP, ginagawa din nila yan Yung PDP, presscon sila ng presscon. O sino nakikilala? Yung mga nagpe-presscon sa kanila. Yung mga, sino ba kasama nila? Sila Jimmy Bondoc, sila Atty. Topacio, sila sila Israelito Torreon. So, I think a few parties could do that Pero Might as well yung good party na, Yeah. yung maayos na party like liberal, like Akbayan. Sa Akbayan, ginagawa nila yan, di ba? Kasi yung mga congressman nila, like si Congressman Percy, Kong Dada, Kong Chel, napopromote din nila. Pero sila na mismo ang maghanap for us. At sila yung tumulong kasi sila yung mas may means na magpasikat ng mga future senatoriables Pero right now, bagitin ko lang na it doesn't have to go through the party anymore if you think about it Pwede nilang sakyan ng party yung mga tao na that are coming up through the ranks by social media alone. So yung sinabi ni Jess kasi dito na parang yun yung problema sa sobrang democratization ng media. Hindi pa natin alam paano magamit yun sa tamang paraan or there's too much free information. Parang ganon, di ba? But at the same time this free information is not the devil itself or it's not the evil that we look at it. It's just a tool. Sinong kayang gumamit ito? Noong 2016, ginamit ito ni Duterte. Very, very effectively. Siya yung isa sa mga una nakakita kung paano gamitin ng social media at yung democratization ng information sa tamang paraan para manalo at makuha yung mapadala yung mensahe niya. There are gonna be others that are gonna be able to do it. Remember, kaya nanalo si Heidi Mendoza, I do believe it is the power of social media. Hindi nanalo, excuse me. Kaya nakakuha ng almost 9 million votes si Heidi Mendoza is because of social media. Dahil sa pagkakalat natin ng impormasyon, and all of us, nakita ko talaga yung she was running this campaign pero it was the social media that brought her to almost 9 million votes. More than Bong Revilla, if I'm not mistaken. And that's why I think social media is the one that's going to bring that new generation ng mga pwedeng maging senador na wala na yung old guard. Pero tama ka, Mark, dapat talaga tigilan na kasi ng mga partido yung mga pagpili sa sarili nila ng mga rangko, ng mga pare-parehong mga pangalan. They have to look outside. Look for the young ones. Yun I mean, pag makahanap ka ng mga bagong pangalan, and I really believe marami mga bagong mga tatakbo. Sina Shelo Magno, nababalitaan, tatakbo yan. Kinokort na yan ng mga kung sino-sinong mga tao dyan at mga partido ngayon. Si Heidi, I hope she runs again, but I think she has plans of running again. At kailangan natin ng mga ganung different thinkers sa loob ng Senado. Kasi right now, man, the bunch of senators we have, even, I'm gonna say it, hindi lang doon sa Dutena, pati doon sa SB11, may mga alanganin din, Yeah, I mean, din ako mga wait pangalan lang. doon. Speaking of that, si Lito Lapid, ano ba siya? SB11 or Do10? Like, I don't even hear the guy. Ano bang ginagawa ni Lito Lapid? No, honestly, Basta yung sa calming presence lang doon sa Senado. siya lang yung wala daw ambition maging Senate President, di ba? Like, Committee on ganun ba Silence daw. Pero at least, kumbaga lahat sila nagkakasundo kay Lito. They all love Lito Lapid. At least may isang bagay na napagkakasunduan sila doon lahat. Kasi tahimik lang si Senator Lito. Diba? Ako, there's Usually, sorry. usually sa admin lang siya. Kung anong panig yung nasa admin, usually doon lang siya lumilinya. Ay, habang papalamig si Jez, there's actually this fantastic book called Hyperpolitics, which speaks to yung political moment natin and lahat ng mga pinag-usapan natin, mga dilemmas, paradoxes by Anton Yeager, taga dito lang yan sa Oxford. Basically, ang point na is,
ang daling mag-mobilize ng tao ngayon through social media and rage politics. Di ba tingnan natin, every time may nangyari, magla-live tayo, ganun. Pero ang hirap mag-institutionalize ito. Balikan natin yung sinabi mo, Chris. O yan, si Heidi Mendoza, kumuha ng ilan million votes? 7, 8, 9. Meron ba siyang kilusan? Meron ba siyang headquarters? Meron ba siyang partido? Di ba? Ang dami natin kilalang tao na sumisikat, nagva-viral once in a while, minsan paulit-ulit pa, or one-hit wonder, pero walang infrastructure eh. At the end of the day, politics is about infrastructure, di ba? Kung meron kang presence on the ground, meron kang mobilization skills, masusustain mo yan. Kaya ako, I don't believe na it's either or eh. Completely agree ako sa'yo, Chris, na new generation, social media savvy, pero i-combine mo din yan sa isang kilusan, sa isang movement. Kaya nga sabi ko, sana yung pink movement nung 2022, sinasabi rin ni Ronald yan, sana yung volunteers, ilan libong volunteers na meron tayo. Siguro hindi yung let me educate you types, yung mga hindi ka na masyadong let me educate you types. Kung sana, ready na sila para go na tayo as early as now. Tayo na nga lang parang yatang gusto umikot sa Solid South, di ba? Na, Yun yung, baka yung Richard, yung Risa na. yeah, please. I mean, baka yun yung sa Risa na. I mean, kasi syempre, minsan nababash din tong Risa na bakit they have to declare this early for Risa. Pero ang punto is, ma-mobilize this early eh. Perfect Mm. segue. Perfect segue Oh. to the last part because I want to discuss this, guys, no? And thank you, Mark, for bringing that up. No? And by the way, si Mark yung Ateneo sa atin. So, pasensya na, I didn't mean it. Hindi ako natuwa yung nilalagay na ito mga anti-DDS tapos Lasal si Chris, UP si ganito. Parang napaka-elitist yung ganun eh. I don't think that's what makes us better than the other side. What makes us better is mahal natin yung bansa natin. Ayaw natin ng mamamatay tayo. Ayaw natin ng kurakot. That's what makes us better. Right? Not because we went to this school or that school. Yun, medyo naiinis din ako sa ganun. But unfortunately, it resonates dun sa ibang constituency natin, mga kaibigan natin. I hope we go beyond that. Kasi, bakit UP Ateneo rin naman si Caldero King, di ba? It's not like San Beda si Digong, di ba? I mean, these are all good schools. So I don't want to go down that road. Ang akin lang, guys, going back to this whole reason na Lenny issue, and thank you, Mark, for bringing that up. Bakit sobrang natitrigger ang tao? Kasi di ba minensyon ko, tama naman, yung WR numero at Magdalo naglabas ng survey, more than 30% si Risa. Hindi naman ako nag-invento eh. Lumabas na rin naman pala sila eh, di ba? Pero natitrigger ang tao. In fact, talong-talo si Risa doon sa mga survey na yan. It's not like, but head-to-head lang yan. But my point is, why are people so triggered whenever we mention Risa? It's not like we're saying Lenny shouldn't get it or Bam shouldn't get it. We're just saying, marami tayong options. But for some reason, ano bang basa ni dito? Like, if it's not Lenny, hopeless case na tayo, Tulfos will take over, Sara will win. Bakit parang may allergy yung mga kaibigan natin to look at alternatives beyond Lenny, who, by the way, last time I checked, sabi na ayaw niya talagang tumakbo. So, ano ba talaga? Wag natin siyang pilitin. Pilitin ba natin siya? At yung argument na, si Risa, ilan percent lang yan. What was Lenny 2 years before elections in 2022? What was her numbers in 2020? Yeah. So I'm sorry, like I'm having a problem, parang masyado naging intolerant at hindi bukas sa diskusyon when we're saying is that Lenny is not the only option, even if we can argue she's the best option. I don't know, you tell me, guys, bakit itong reason na triggers people a lot? Maybe let's hear Attorney Fats on this one. I want to hear your thoughts on Okay, reason na at saka yung yung Winry na tandem. Ano tingin mo? Talaga. I think yung Winry very positive yun, no? I think it's very organic. Magugulat ako if it was done by a PR team. Ang dating sa akin, it's just very natural or organic na shipping and nagpe-penetrate siya sa mga echo chambers ng sa TikTok, yung mga hindi nakikita dati si Senator Risa or si Senator Win, nakikita na nila sa ganong content. And ano talaga, yung mga ganong mababaw, mukhang mababaw na content, pag nilike mo kasi yon, malike mo lang yon, mag-iiba na din yung affinity mo or emotion mo for the politician. So those things really work. I'm a supporter of Winry as an organic campaign, no, whether or not it's for 2028 or hindi. It's something to make Senator Risa more relatable. So okay yun. If merong reason bakit siguro, and this is just from yung mga posts ko mismo na may mga nagko-comment kasi, yung iba, may mga nagme-message, ang dating daw ng Risa na ay parang Mar Rojas na
oras na, Rojas na. Parang ganun daw yung dating ng Risa na or Very good Risa point. pa. Very good point. Oo. So, ako naman, nagigets ko yon in the sense na parang ano, hindi ko, ako personally, I don't buy the elitist framing there. Pero what I can see is yung parang, bakit? Like, bakit oras na, Rojas na? Bakit reason na? Wala doon yung rationale, wala doon yung reason to vote. Unlike kay Duterte na, let's say, yung packaging was tapang at malasakit or changes coming. Mm. Merong emotions, yes, yun yung panghakot, pero meron din yung substance na why you want to support or promote this certain person. So yung sa reason na sa tingin ko may question mark nga eh. Para siyang and no offense din dun sa mga Lenny friends ko, para din siyang dapat Lenny. Meron ding movement nun, dapat Lenny eh. So, Let wala Lenny lead. Let Lenny lead. Let Lenny lead. let Lenny lead. Sa akin, mas okay pa yon kesa sa dapat Lenny. May dapat Lenny pa na isang subgroup nun eh. Yung mga ganun, parang gets ko yung apprehension ng iba. And ano to mga well-meaning people naman to na it evokes something na bakit? But in a negative way. Like bakit? Kasi hindi nasasagot eh. Parang siya, entitled. Ayun, parang entitled yung dating na visa na or oras na, ruas na. I personally don't believe in it. Kasi syempre, iba yung pinanggagalingan ko when I say visa na, buo na yung rason sa ulo ko eh. Buo na sa akin yung rason. So, I don't see that. But I can see them why they don't really buy the narrative so far. Ikaw, Mark, gusto mo kaming tulungan bago kami mapahamak ulit? Nag-attend ako I was there. Doon sa bahay ng alumni. Pero ang kasama ko, yung mga nakasama ko last elections from Team Trillanes. So, kaya mga from Caloocan. So, sumama kami doon sa Risa na. Hindi, ako, pag iniisip ko, parang naisip ko sa Amerika yung kay AOC tsaka yung kay Bernie Sanders na yung mga rally nila, di ba? Na it energizes the base. I don't see it hurting the Democratic Party. It takes voters away from doon sa kabilang kampo, doon sa kabilang partido. So it can only be good for the group as a whole. Kasi maaaring isang kampo tayo lahat, pero marami tayong iba-ibang mga policy differences eh. So, walang masama na magpalakas sila Senator Risa para yung group as a whole, medyo mas mapunta doon sa kung anumang progressive politics yung kanilang sinusulong. So, para sa akin, this is only a positive eh. Para sa buong movement, sa buong grupo. And of course, wala namang question siguro sa lahat that Senator Risa is deserving candidate. Kumbaga, she is a capable candidate as president. Ang talagang issue lang naman nung mga nasa kabilang side ng argument is yung winnability. So yun lang naman ang pinag-uusapan madalas eh. So I think this is the perfect chance. Lalo na sabi ni Lenny, subukan muna nung iba o di sinusubukan nung iba. And that's what's happening now. Sa ngayon, ang stand ko pa rin, I think a combination pa rin ng isang Pink, isang Tulfo, kung sino man yung nasa taas, nasa baba. I think yung pa rin yung best chance sa isang coalition for 2028. Kaya banggitin ko lang na with regards to Risa Ontiveros, alam mo yung sa lahat, sige, I think kasi winnability can happen anytime once the elections really come around. Pero tingnan natin yung integrity. Si Risa Ontiveros is one woman, one person na punong-puno ng integrity. Dalawa lang yung tao nakikita ko kasi mataas ang integridad eh. Risa Ontiveros at saka si Sonny Trillanes, for example. By integrity, you mean political courage, no? Kasi lahat naman may integrity. Kiko, Bam, Lien. You mean political courage. Yung risk talaga their life all in. Let's just be clear. Yeah, Okay. So, sorry. Kasi, you're right. May integrity din yung mga, I'm not saying na wala. Ang sinasabi ko lang siguro, integrity, tama ka. Political courage, tama. Yung bumanat against all odds. Remember, she was one of the very few minority nung panahon ni Digong. Ang konting-konti na lang.
Yet lumaban siya. Hinarap niya si Digong, looked him in the eye. Even he, with all his misogynistic comments and tirades, bumanat si Risa, lumaban siya. Tapos sa pagharap sa mga pogo, sa mga tao na yun, lumaban siya kahit si Sara Duterte, humarap siya. Kung tapang, may tapang to si Riza Hontiveros. Para sa akin, na-admire ko yun sa kanya. Yun yung nakita ko din tapang dati kay Lenny Robredo nung panahon ni Digong. Na siya lumaban siya against Digong head-on. Na Digong umatras ilang beses sa kanya. So, yun na nakita ko kay Riza ngayon. Ngayon, for the love team, ako lang love team talaga. The Winry love team. Alam mo sa akin, kung Win Gatchalian decides to be a VP, run with Riza, I think mananalo yan. Tama si Attorney Just dito na yung tandem For the na win. ganun na For the organic. Yeah, in the name, Winry. I mean, all of it it's a winnable tandem. Hashtag nun, winnable na eh. But and also ito pa. Remember, I mean, Win Gatchalian for me is a medyo he plays it safe. Aminin natin, remember, he was one of the biggest campaign contributors Top three donors to kay of Sara. Sara Duterte. Remember that. Top 3 siya. Malaki binigay niyang pera. So, pero at the same time, nakikita mo naman yung mga kilos ni Win Gatchalian ay para sa bayan. For example, yung sa Pogo issue. Kung tutuusin, dapat against siya sa pagtanggal ng Pogo. Pero sumama siya kay Senator Riza on this one. Not only that, nung Harry Roque was attacking Sen Riza, binastos niya si Sen Riza sa Senate hearings, di ba? Si Sen Win ang nag-come to the defense of the damsel. Kaya nga nagkaroon ng Winry eh. Yun yung one of the moments, yung tuloy-tuloy yung badat ni Harry Roque na talagang yung talagang nakakairita. Biglang sabi ni Sen Win, pag tinuloy mo pa yan, ipapakontem kita, Harry Roque, ipapakulong kita. Natahimik si Harry Roque. Sorry po. Hindi ko na uulitin. So, ang ganda nung makikita mo, you can actually create a compilation of all the Winry moments. And kung ginawa mo yon, ang gandang ano yan ang gandang ano yan evolutionary arc yan, di ba? Sa character development nila and sa tandem development. I don't know if Win is even considering running for VP, but I think he should. I think Winry will be winnable, and if they did do that, I think we have a chance. So, Senator Win kasi is, ano siya, para siyang yung Senator Win Gatchalian is a type of senator or politician that can unite people from all backgrounds. Nakikita mo sa kanya eh. Magaling siya eh. Mas Median states- politician siya, ng gitnang-gitna siya. Yeah, exactly. Very small. Pag may median voter siya, median politician. Yes, makukuha niya yung DDS vote eh. Madadala niya yan eh. Tapos makukuha din niya yung BBM vote and also the pink votes. Kaya niya dalhin yan. Sen Riza naman has the integrity to be able and the courage to and the political will to make things happen. Yung kailangan natin gawing pagbabago, kaya niya yun eh. Yun ang nagugustuhan ko dito. Kaya tingnan natin. And dagdag ko din, maganda yung Valenzuela. If you go around Valenzuela, yung mga barangay halls nila, yung mga buildings nila, ikumpara mo dun sa mga ibang cities na katabi niya or nasa area niya, talagang in fairness sa mga Gatchalians, kahit na dynasty sila, makikita mo sa Valenzuela na talagang nabuhusan ng pondo, mas maayos siya compared sa ibang cities na kasing laki niya. So meron kang proof of concept, yung mga disiplina village nila, yung mga 3S centers nila, yung mga barangay halls na may police tsaka health center tsaka ang ganda. So parang another Binay sa Makati, another yung mga naging mayors na showcase nila yung city nila. So that's another thing going for Senator Win kung sakaling if he eyes for a higher position sa next election. Alright, I was hoping to ask nagpapalamig pa yata si Attorney Francis to close this discussion. Pero tuwan-tuwa ako, Chris, talagang parang Pedro Sanchez nang dapat Prime Minister natin. Doon nag-meet sila, di ba, last month dyan sa Spain, lahat ng mga progressive leaders. Attorney Francis, ikaw, what are your final thoughts on this? Riza na, Winry na, or let's just keep an open mind. I mean, there's still Bam there, there's Kiko there. Ako Yeah. na, I just wanted progressive, liberal, and I just want a legitimate process by which pipiliin sana natin sino maging standard bearer ng the good ones. Kasi uso ng the good ones ngayon. Kung may
Lino is to AP is what? JB is to Jinggoy. Daming natuwa doon, ha? May mga nag-message sigla. Oy, thank you, sir. So, ano, nasaan na tayo dito? The good one. Paano natin siguraduhin the good one will be the proper standard bearer? Ako kasi ako personally lang to this is just my personal opinion talaga. Hindi ako makamove on hanggang hindi matapos yung impeachment eh. Parang ang hirap sa akin isipin itong intramurals or 2028 elections and whether or not we have a primary process or trying to choose the good one, parang ang hirap until matapos yung impeachment. Kasi pag na-convict or na-acquit, mas madali na makita yung battle lines being drawn for 2028, one. Second, madami talagang ano pa din yearning for Mayor Lenny, for example. No? So, ang hirap for me to support Senator Risa right now. Although I do support her, syempre I will make a post here or there. Pero yung all-in na to promote her as the candidate for 2028, wala pa ako doon. Especially when ang concern ko for Senator Risa, baka mapolitika siya or napopolitika naman na talaga siya because nga may impeachment pa. And she's a senator judge there na merong mga recent na movements, so pwedeng sabihin kagad na, she will convict. Politically motivated yung kanya. But of course, walang kwenta naman talaga yung mga ganong accusations, but I can see those being weaponized. So, ako lang talaga, ang hirap sa akin maka-move on, hindi ako maka-plan ahead until matapos yung impeachment. And that's why we need you back sa next Quadcom episode natin when we're gonna discuss yung upcoming trial ni Sara Duterte, no? That was a perfect segue. Thank you so much sa not so pink, very pink Quadcom natin today na perfectly not coordinated. Hindi ito Marites 18, walang coordination na nangyari. So sa ating pink lips, pink cheekbones na si Attorney Falsi, sa ating birthday boy para sa bayan, prinsipe ng podcasting si Kristan, at of course ito, friends to all, enemy to none. Our resident boyfriend ng bayan to, vlogger ng bayan si Mark Gamboa. I hope everyone enjoyed this episode. Marami rin pala gising pa. Thank you very much sa inyo lahat. God bless, and next week pag-usapan natin trial of Sara Duterte. Let's get it on.